Alright, from biktima, para hindi tayo mga loyalist, Google kayo doon, niyo malalaman si Recto, Eva at Pinanukala, makikita niyo doon. Okay. Now, in regard to EVAT na pinanukala, actually hindi niya pinanukala 'yon. Ah, Nagawa pa niya na maging batas ito. Kasama niya po diyan sa nag-craft niyan, si Diokno. Bakit niya ginawa 'yan nung panahon ni Gloria Arroyo? Nung panahon ni Gloria Arroyo, galing rin po ang gobyerno noon sa destabilization, okey? So, ang, problema ro'n napakalaki, napakamahal ng presyo ng langis. 'Yan ang isang problema no'n kasi may Gulf War din do'n, kung di nagkakamali. So, ang ginawa ngayon nila na solusyon para hindi po mangutang at, iiwanan na naman ang gobyerno sa taong bayan na may, panibagong utang o ibaon ng ang bansa sa utang. So, naging solusyon po nila ay magpataw ng 12% value added tax. Dati na tayong merong VAT ha, ulitin ko lang, dati na tayong merong value added tax. Ginawa lang po nilang 12%. Okay, let's say sabihin natin dati meron na tayong 10% na value added tax. So ginawa nila ngayon 12 VAT. Yung 12%, ibig sabihin ng doon is expanded, mas pinalawak nila yung coverage ng value added tax plus dinagdagan pa nila ito ng percentage. Hmm. Ngayon, ang purpose naman doon, ulitin ko lang, is to save the economy, to save the government mula sa pangungutang. Eh nung time na yan, bagsak-bagsak din dyan ang Dow Jones, yung stock exchange sa New York, tapos yung financial crisis. Yan. Actually, financial crisis, nagtagal pa yan hanggang anong petsa pa yun? 2008, 2009, 2010. Hmm. Kaya somehow nakaganda ng konti kahit papaano ang EVAT. Kaya lang, alam rin po yan ni Ralph Recto at the time na yan na po ang katapusan ng kanyang political career. Pero kinailangan niya kasing isulong yan para sa ikabubuti naman kaysa sa mangutang tayo ng mangutang. Ngayon, ang nangyari, totoo po na natalo si Ralph Recto nung sumunod na eleksyon. Sumunod na eleksyon uli, talo pa rin uli si Ralph Recto. Okay? Hanggang sa kinuha siya ni Gloria Arroyo naman na maging NEDA secretary. Yung parehong pwesto nito ni Balisacan, yung kaibigan ni PBBM na tauhan ni Pinoy sa sa NEDA dati. Hmm. Tapos, etong si Recto ho, no choice rin naman na magdilawan nito, kasi wala namang KBL na nun. Ang KBL nun, naging anti-Bongbong pa, eh. Ang KBL naging anti-Marcos pa kalaunan, 'di ba? Chinugi nila si BBM. Kahit na si BBM noon, guest candidate ng, Nationalista Party, anong nangyari, ayaw nila ng gano'n. So, chinugi nila yung tao sa partido. Kaya nga nitong nakaraang halalan din, hindi rin nila talagang, I mean, hindi sila proactive na nanguna na i-endorso si PBBM. Ayaw talaga rin nila na gawin 'yun para kay PBBM. O baka inaabangan ng KBL nung nakaraan na maglumuhod si BBM sa kanila para tanggapin siya uli at magkaroon ng national political party, which did not happen. Ang Partido Federal ng Pilipinas na galing pa sa paggawa pa ng partido ito ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, ang nangunang kumilala, matapang na kinilala ang kanyang kandidatura bilang standard bearer nila. Kaya po, sila yung inaniba ni BBM. At eto na nga ngayon ay PBBM na. Oh. Pero si Recto po, never naman siya naging hostile sa pamilya Marcos. At katunayan, ang tatay nitong si Rafael, hindi yung sa Ninja Turtle ha, si Rafael po, ay kabilang ito sa mga kaalyado ni Apo Lakay and he's been part of the KBL. Actually, marami naman diyan ng mga nasa paligid ni PBBM na akala ba ninyo kasama ni Apo Lakay nung araw? Tignan niyo na lang si Enrile na sinasamba ninyo, pinaniniwalaan niyo na na tapat sa kanila, pero tignan niyo naman ang nangyari, 'di ba? Kaya nga ang gusto ni PBBM, performance-based tayo. Yung, capability nung tao ang titignan natin. Oh.
Yeah, ako I don't see any issues diyan dahil sa ano na 'yan, sa EVAT. Yung EVAT kung nananatili ito, sa atin, kasalanan po 'yan ng mga sumunod na administrasyon na naniwala na napaganda nila ang ekonomiya, like the time of Pinoy ni Pangulong Duterte, napaganda nila ang ekonomiya sa tingin nila, bakit hindi nila inalis ang expanded value added tax, 'di ba? Oh, at saka yung panahong ito, si Recto ang simula, baka po pwede naman kung nakita niya na maganda na yung nagiging galaw ng ekonomiya natin, well, bakit hindi naman niya po ito ipanukala kay PBBM? Hindi naman actually kay PBBM, kung hindi sa Kongreso with the approval of the President and the BIR na, hey, meron na tayong Maharlika Investment Fund. Pag nag-invest ito, kumita, then marireplenish yung income na maje-generate supposed to be coming from the expanded value-added tax. So, alisin na natin itong karagdagang pabigat sa mga Pilipino. 'Di ba? So, my suggestion is, before we judge Recto, eh, bigyan muna natin siya ng pagkakataon na magtrabaho. Let's give him enough time to prove himself. Okay? At saka mainam na rin nandiyan yan. Bakit kanyo? Bukod doon, ah, tiwala presidente sa kanya. Sabi nga ni Senator Amy Marcos, ang alam ko talaga, si Ralph Recto na yung maa-appoint. Hindi niya nga akalain at si Ben Diokno yung nailagay sa finance. See? 'Di ba? So, yan po yung take on ko regarding diyan kay Ralph Recto.